Si Temujin na isang 9 gulang ay nasa proseso ng pagpili ng kanyang magiging asawa. Ang kanyang ama ay pinayuhan siya na pumili ng isang nobya na makatarungan at matambok na may mukhang kasing lapad ng isang lawa at maliit na mata na kayang kumuha ng kayamanan. At higit sa lahat binigyan din ito na ang mga binti nito ay dapat matibay dahil ang babaeng may matibay na binti ay magbibigay ng dobleng kaligayahan sa kanya. At sa lalong madaling panahon si Temujin ay nahilig sa isang babae at ibinahagi ang kanyang napiling nobya sa kanyang ama. Gayunpaman ang kanyang ama ay nabigo dahil layo nitong pakasalan ni Temujin ang babaeng mula sa tribo ng Merkit upang magkasundo ang alitan sa loob ng maraming taon. At sa hindi inaasahang pagkakataon umibig si Temujin sa isang batang babae mula sa pinakamaliit na tribo. At ngayon ang kanilang sitwasyon ay naging walang katiyakan ngunit nanatiling lubog sa kaligayahan si Temujin na makakita ng magiging asawa. At bago umalis binigyan nito ang batang babae ng isang palamuti na buto ng isang uwak bilang tanda ng kanilang pagkakakilala at nangakong nababalik upang pakasalan siya. Gayunpaman walang umaasa na ang alyansang ito ay babago sa mga plano ni Temujin sa hinaharap. At sa kanilang pagbalik nakatagpo nila ang isang bagyo at ang lahat ay naghanap ng masisilungan sa isang kuweba. At ayon sa paniniwala ng Mongolian ang kulog ay isang tanda ng galit ng Diyos. At matapos ng bagyo pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay ngunit nakatagpo ang isang tribo sa daan. At ayon sa alituntunin ng grassland walang pagdanak ng dugo ang dapat mangyari kung saan may tubig. Parehong nagkatinginan ang dalawang grupo at nag-iingat na huwag gumawa ng anumang paggalaw. At sa mga sandaling yun isang kinatawan mula sa kabilang tribo ang nag-alok ng isang mangkok ng gatas bilang isang kilos ng mabuting kalooban. Naghanda ang ama ni Temujin ng isang tasa ng alak at isang plato ng pinatuyo na karne bilang sukli sa kabutihan. At nang makita ang masamang tingin mula sa kabilang panig inimungkahi ng kanyang kasama na ipatikim ito sa alipin kung sakaling may lason nito ngunit tumanggi ang ama ni Temujin. At sa isang determinadong tingin sa kanyang mata ininom ng ama ni Temujin ang gatas sa isang lagok at ipinakita ang espiritu ng Mongolian gayunpaman minaliit ng kanyang ama ang kataksilan ng kabilang tribo. Hindi pa sila nakakalayo nang ang kanyang ama ay bumagsak sa kanyang kabayo at sumuko sa lason. At si Alten na nasaksihan nito ay hindi nalungkot at natuwa sa nangyari at sa kabila ng pagiging 9 na taong gulang gumanti si Temujin sa pamamagitan ng isang hampas ng latigo at hindi mapigilan ang kanyang matinding paninindigan. At sa pagkamatay ng kanyang ama pinamunuan ni Alten ang isang paghihimagsik at mabilis na kinuha ang kontrol at sinira nito ang tribo. Ang ina ni Temujin ay nagtangka na makialam ngunit nabigo na takutin ng dating tagasunod ng kanyang asawa. Binalaan nito si Alten na ang kanyang anak ang hinaharap na Khan at ito ay maghihiganti. Ngunit sa kabutihang palad mayroong panuntunan sa grassland na pinagbabawal ang pagpatay sa bata na hindi pa umaabot ang tangkad sa taas ng gulong ng cartwheel. Ang panuntunin na ito ay tiniyak ang pagpapatuloy ng linya ng pamilya at napigilan ang pagkalipol at dahil dito matagumpay na nakatakas si Temujin sa pagkabitay. Gayunpaman si Alten ay walang plano na palayain siya at nangako ito na babalik pagkalipas ng ilang buwan at tatapusin si Temujin. At upang makaligtas walang pagpipilian si Temujin kundi maghanap ng kanlungan sa sagradong bundok bago magsimula ang taglamig at humingi ng tulong sa mga makalangit na Diyos at marahil ay pinakinggan siya ng mga ito. At habang bumagsak si Temujin sa yelo sa gitna ng kamatayan isang bata ang iniligtas siya at ang dalawang bata ay mabilis na nagkasundo at nag-usap tungkol sa mga malalim na bagay at nanumpa gamit ang dugo bilang magkapatid at parehong nagnanais na sakupin ang buong grassland. At ang hindi alam ni Temujin na ang batang si Jamuka ay ang magiging pinakamalaki niyang karibal sa kanyang hinaharap upang pag-isahin ang buong Mongolia. At hindi nagtagal na tuklasan ng tauhan ni Alten ang pinagtataguan ni Temujin sa kanilang petrolya at dinala ito pabalik sa tribo. At dahil sa malnutrisyon hindi pa rin naabot ni Temujin ang taas ng gulong ng cartwheel. At dahil sa galit inutusan ni Alten ang matatanda na pakainin si Temujin ng maraming isda at karne at nanumpa na pagbalik nito ay tatapusin ang bata. Kalmadong pinagmasdan ni Temujin si Alten ngunit sa kaibuturan nakabaon sa kanyang puso ang labis na paghihiganti. At sa oras na umalis sila bumuhos ang malakas na ulan sa langit habang ang gwardya ay sumilong at nagbigay kay Temujin ng pagkakataon na makatakas. At gamit ang kanyang tanikala tumakas ito at walang humpay na tinahak ang daan patungo sa sagradong bundok.
Tapat itong lumuhad at nanalangin na umaasang ang mga Diyos ng langit ay mabigyan siya ng kalayaan. At nang matapos nito ang kanyang dasal, isang puting lobo ang lumitaw sa altar at ang matalim na tingin nito ay tila nakikita ang lahat. Si Temujin ay hindi natakot at tila nakuha nito ang pagsang-ayon ng mga Diyos at ang kanyang tanikala ay biglang bumagsak. At pagkalipas ng maraming taon si Temujin ay lumaki ngunit hindi pa rin iniwan ni Alten ang pagtugis sa kanya. Gayunpaman palaging nagagawa ni Temujin na baliktarin ang lamesa at tumakas sa panganib. Ang malupit na pamumuno ni Alten ay nag-iwan sa buong tribo ng paghihirap at gumawa si Temujin ng isang taimtim na panata na bawiin ang nararapat na para sa kanya. Ngunit sa una ay kailangan muna nitong tuparin ang ilang taon na kasunduan nito kay Borte. Hindi hinamak ni Borte ang naghihikaos na Temujin at sa halip ay masaya niya itong pinakasalan. Bagamat ngayon ay taglay ni Temujin ang aura ng isang hari, medyo nahihiya pa rin ito sa harap ng kanilang malalim na pagmamahalan. Binagtas nilang dalawa ang grassland at bumalik sa ina ni Temujin at pinalamutian ng kanyang ina si Borte ng isang kwintas ng kanilang mga ninuno at ibinigay ni Borte ang kanyang sariling fur bilang tanda ng respeto. At sa ganitong paraan sila ay tuluyan ng mag-asawa. Gayunpaman sa oras na papasok sila sa silid ng kasal, dumating ang pinuno ng Merkit na tribo na sinamahan ng kanyang mga tauhan. Balak nilang angkinin si Borte bilang kanilang sarili dahil ang ina ni Temujin ay kinuha mula sa tribong Merkit matagal na panahon na ang lumipas. At sa panahon ng kanilang pagtakas, si Temujin ay tinamaan ng isang palaso at upang protektahan ang kanyang asawa, nagpasya si Borte na isakripisyo ang kanyang sarili at pinilit nitong hinampas ang kabayo upang dalhin ang kanyang asawa pabalik. At habang pilit itong kinuha ng tribo at gagawin asawa ng kanilang pinuno, nagtungo si Temujin sa kanyang kapatid sa dugo na si Jamuka at inihandog nito ang fur ni Borte dahil ito lamang ang mahalagang bagay na mayroon siya at umaasang tutulungan siya ng kanyang kapatid na iligtas ang kanyang asawa. Gayunpaman, mayroon isang panuntunan ang grassland at ang mga Mongolian ay hindi nakikipaglaban para sa babae. Gayunpaman ang pag-iisip ni Temujin ay buo na. At pagkatapos ng pagsusumamo, pumayag si Jamuka sa kanyang kahilingan, ngunit kailangan nilang maghintay hanggang sa susunod na tagsibol para ilunsad ang kanilang pag-atake. Si Jamuka ay bagong pinuno lamang at hindi marami ang gustong lumaban sa tabi niya, bagamat si Temujin ay balisa wala itong pagpipilian kundi ang maghintay. At hindi nagtagal, ilang buwan ang lumipas, pinangunahan ng dalawang magkapatid ang malaking bilang ng sundalo patungo sa tribo ng Merkit. Ang mabatong burol ay natahimik at nararamdaman ni Jamuka ang matigas na panganib na paparating. At gaya ng inaasahan, mahigit 100 mandirigma ng Merkit ang nagtatago sa mga bato at naglunsad ng pag-atake sa kanila. Ang isang nakamaskarang Merkit na mandirigma ay matapang at magaling sa labanan. Ngunit ang mga tauhan ni Jamuka ay hindi lamang basta-basta at ang dalawang panig ay naglaban ng matindi. At sa isang kritikal na sandali, walang humpay na winasiwas ni Jamuka ang kanyang sandata at nilabanan ang bawat kalaban. At sa pagsasamantala ng sandali, nagtungo si Temujin sa tribo at mabilis na nakita ang kanyang dinukot na asawa, ngunit si Borte ngayon ay buntis na, ngunit hindi ito ikinagalit ni Temujin. At sa halip, hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang kamay at pinagmamalaking pinakita ito sa dumating na Jamuka at sinabing anak niya ito. At sa gabi, nais ni Jamuka na manatili si Temujin at maging kanyang kanang kamay, ngunit si Temujin ay may sariling plano at marahan na tumanggi. At pagkatapos silang dalawa ay hinati ang mga bagay na nakuha nila at iniwan ang ilan kay Temujin. At kasama sa mga nasamsam, pinili ng kanilang nasasakupan ang pinakamagandang espada at iniharap ito kay Temujin at nagtanong kung ano ang nais nito sa natitirang mga gamit. Hindi lamang ipinamahagi ni Temujin ang lahat ng bagay sa mga sundalo, ngunit naglaan din ito ng mga bahagi para sa mga pamilya ng namatay na sundalo at hindi rin ito kinuha ang espada para sa kanyang sarili. At sa halip, mabilis niya itong binigay sa kanyang pinakamahusay na kasama at nakuha ang puso ng karamihan. Ang pagkilos na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit maaaring pangunahan ni Temujin ang grassland at maging walang kapantay. Gayunpaman, tulad ng kasabihan, ang dalawang tigre ay hindi maaaring maghati sa iisang bundok. At sa sumunod na umaga, natuklasan ni Jamuka na si Temujin ay umalis ng hindi nagpapalam at dinala rin ito ang dalawang pinagkakatiwalaan niyang tauhan kasama ni Temujin at naniniwala sila na si Temujin ang tunay na pinuno sa grassland. At si Jamuka na tila napuno ng galit ay sumakay sa kanyang kabayo at mabilis silang sinundan.
Mabilis nitong inabutan ng grupo at hinarap si Temujin at nagtatanong kung bakit ito umalis nang hindi nagpapalam at kinuha ang kanyang mga tauhan. At dahil naharap sa pagtatanong ng kanyang kapatid, naramdaman ni Temujin na makatwiran siya at walang intensyon na ibalik ang mga tauhan. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng matinding kawalan ng kasiyahan mula sa nakakabatang kapatid ni Jamuka na kinuha ang kanyang espada at nagprotesta. Ngunit sa kabutihang palad nakialam si Jamuka at pinigilan ang galit ng kanyang kapatid. At sa gitna ng namumuong sama ng loob, hinayaan niya ang mga ito at ang eksenang ito ay nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang magkapatid sa dugo. Lumipas ang buwan at sa isang kisap mata ang nakakabatang kapatid ni Jamuka ay naghahanap ng paghihiganti kay Temujin at pumasok sa kanilang kampo at ninakaw ang kanilang mga kabayo, ngunit napatay ng isa sa mga tauhan ni Temujin. At dahil napagtanto ang problemang idinulot ng kanyang tauhan, lumuhad ito kay Temujin at nagmakaawa na ibigay ang kanyang sariling ulo kay Jamuka kapalit ng kapayapaan para sa tribo, habang si Temujin ay nasa isang dilema at hindi tiyak kung ano ang gagawin. At doon sinabi ng kanyang asawa na ibigay nito ang lahat para sa kanilang mga tao, at kung ibibigay nito ang kanyang nasasakupan, paano siya rerespetuhin ng kanilang mga tao, at ang mga simpleng salita na ito ay mabilis na nagpagising kay Temujin. At sa kabilang panig, nang malaman ng pagkamatay ng kanyang kapatid, mabilis na hanap ni Alten si Jamuka at bumulong sa kanyang tainga na nagpasiklab ng apoy ng pagtataksil sa kanya. At dahil hindi nasiyahan sa mga unang nangyari si Jamuka, ngayon ay itinulak ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang nakakabatang kapatid. At hindi nagtagal, ang dalawa ay bumuo ng alyansa at mabilis na nagdeklara ng digmaan laban kay Temujin. At sa isang sitwasyon ng buhay at kamatayan, inutusan ni Temujin na umalis ang mga matatanda pati na ang mga babae at bata. At habang nagpaalam, ibinigay ng asawa ni Temujin ang kanilang tanda ng pagmamahalan at ipinagdasal ang kanyang ligtas na pagbalik. At sa pagharap sa puwersa ng kalaban na 20 beses ang dami sa kanila, nanindigan sila ng matatag at walang pumiling umatras. At habang nagbigay si Jamuka ng command, isang matinding labanan ang naganap at ang mga kalaban ay sumulong na parang alon, ngunit tumanggi sila na umatras at lubha silang lumaban at nasaksihan kung paano bumagsak ang kanilang mga kapatid. Kumulo ang dugo ni Temujin sa determinasyon, ngunit gayunpaman ang 4 na kamay ay mas malakas kaysa sa 2 at hindi nagtagal natagpuan ni Temujin ang kanyang sarili ng mag-isa sa labanan, at ito ang unang pagkatalo na naranasan niya sa kanyang buhay. At marahil sa kanilang nakaraan na kapatiran, hindi direktang pinatay ni Jamuka si Temujin, bagkus ay ipinagbili siya bilang alipin sa isang mangangalakal. Kalaunan ay narating nito ang Western Xia Dynasty at sa pagdaan nila sa isang opisyal, mabilis nitong napansin ang kakaiba kay Temujin. Isang kalapit na munghing Budista ang nagpayo na huwag bilhin si Temujin at sinabi na hindi siya ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi pinansin ng opisyal ang matanda at binili si Temujin sa halagang 5 barya lamang, ngunit hindi niya planong patayin si Temujin at sa halip ay ikinulong niya ito sa kulungan ng aso at dahan-dahan na pinahirapan. Hindi nito akalain na ang kanyang panandaliang pagwawalaang bahala ay haantong sa pagbagsak ng buong dinastiya. At tiyak na hindi niya inaasahan na ang aliping ito ay halos pag-iisahin ang mundo sa hinaharap. At sa lugar na ito, si Temujin ay itinuri na parang hayop at tinutuya ng mga maharlika sa araw at gabi at halos hindi pinapakain, at kahit pa ang mga aso ay mas masarap ang kinakain kaysa sa kanya. Ngunit nanatiling hindi natitinag si Temujin at ang kanyang singkit na mga mata ay pinagmamasdan ang kanyang mundo sa paligid. Ang lahat ng ito ay napansin ng isang mataas na monghe na humiling sa kapatawaran ni Temujin at naroon ito para makipag-usap sa kanya. At sa hinaharap, kapag siya ay sumalakay, hiniling nito na iligtas ang kanilang templo na tila ang monghe ay may pananaw sa hinaharap. Hindi direktang tumugon si Temujin, bagkus ay kumuha siya ng isang token at hiniling sa monghe na ihatid ito sa kanyang asawa. At upang protektahan ang kanyang templo, ang mataas na monghe ay nagsimula sa isang malungkot na paglalakbay sa gitna ng walang katapusang disyerto. At sa bandang huli, dahil hindi nito matiis ang nakakapasong araw, binawian ito ng buhay sa daan. 10 kilometro ang layo, naramdaman ni Borte ang isang bagay at dinala ang kanilang anak upang hanapin ang kanyang asawa. At sa daan natuklasan nito ang tanda sa kamay ng monghe at mabilis na pagtanto na ang kanyang asawa ay buhay pa. Hinarang nito ang isang caravan at inalok ang kanyang katawan bilang kapalit at nakiusap sa pinuno na dalhin siya sa Western Xia.
At pagkaraan ng ilang taon muling nakasama ni Borte ang kanyang asawa at sa mga puntong ito si Temujin ay payat dahil sa matinding gutom at ang kanyang balat ay nalatag sa hangin at araw at tila namamanhid na. Pinigilan ni Borte ang kanyang pagluha at sa gabing yun gamit ang lahat ng kanyang pilak na barya sinuhulan nito ang gwardya at matagumpay na nailigtas ang lalaking minamahal niya. At sa pagtingin sa anak nitong babae na biglang lumitaw na unawaan ni Temujin ang hirap na tiniis ng kanyang asawa at malugod niyang tinanggap ang bata. At balik sa kanilang sariling bayan naisip nila ang isang magandang buhay para sa kanilang hinaharap. Ngunit ang lupain ay nagbago na at ang malawak na damuhan ay naging isang malaimpyernong kaharian sa pamamagitan ng mga kalamidad ng mga Mongolian. Bumalik si Temujin sa sagradong bundok upang mag-alay ng mga panalangin at naghahanap ng lakas mula sa kalangitan. Ang lobo na nakatagpo niya sa loob ng dekada ay muling lumitaw at sa ilalim ng tingin nito si Temujin ay nangako na pag-iisahin nito ang grassland. At sa maikling panahon natupad niya ito at hindi mabilang na bayani ang dumating upang sumama sa kanya at isang mabigat na hukbo ng 10,000 kalalakihan ang mabilis na nabuo. At sa mga oras na ito naging pinakamalaki siyang banta para kay Jamuka bagamat ang puwersa ni Jamuka ay malaki ng 2 beses sa kanya hindi nagpakita si Temujin ng palatandaan ng takot. Lubos itong naniniwala na sa ilalim ng proteksyon ng langit ang kanyang hukbo ay hindi magagapi. Mabilis nilang pinaikot ang kanilang kabayo at ang humahabol na kalaban ay desperado na iligtas ang kanilang pride at nagpumilit sumunod at hindi alam na nahulog sila sa mga bitag ni Temujin. At sa utos ni Temujin lumitaw ang mga nakatagong archer at isang malakas na ulan ng palaso ang umulan sa harapan nila. At sa loob ng 15 minuto tuluyan nalipol ang puwersa at dahil sa matinding galit ni Jamuka, ang buong hukbo ay naglunsad ng isang malawakang pag-atake na tila isang alon na hindi mapipigilan. Nang biglang nagtagpo ang 2 madilim na ulap at alam ni Temujin na ang langit ay dumating para sa kanya. At sa tunog ng pagsalakay ang madilim na ulap ay kumapal at kumidlat at ang mga Mongolian na natatakot sa kulog ay naniniwala na ito ay galit ng kalangitan. Ang hukbo ni Jamuka ay mabilis na napunta sa kaguluhan at tanging si Temujin lamang ang nanatiling nakatayo sa grassland na parang isang Diyos. At sa paghindayog ng kanyang espada nakita ng mga mandirigma ang kanilang banal na sugo at hindi sila natakot sa kulog at itinaas ang kanilang espada upang tapusin ang kalaban at sa huli nagwagi sila sa labanan na ito na nagpasya sa kanilang kinatatayuan. Si Temujin ay naging tunay na pinuno ng grassland at ayon sa kinaugalian ng mga taga-grassland ang lahat ng alipin na bihag ay dapat patayin upang patunayan ang tagumpay ng mga Mongolian ngunit hindi ito ginawa ni Temujin. At sa halip isinama nito ang lahat ng bihag sa kanyang sariling hukbo at ang kanyang hindi kinaugalian na pamamahala at bagong regulasyon ay nagdala sa kanyang posisyon. At balik sa kanyang kampo tumingin si Temujin sa kanyang dating kapatid sa dugo na mayroon magkahalong emosyon. Hindi talaga nito itinuri na kaaway si Jamuka at sa huli pinakawalan siya ni Temujin dahil mas marami itong mithiin na naghihintay para sa kanya. At sa taon na 1206 sa edad na 44 pinag-isa ni Temujin ang Mongolian grassland at pagkatapos ay pinamunuan ang kanyang puwersa upang sakupin ang Western Sea. Gayunpaman tinupad nito ang kanyang pangako at iningatan ang templo ng mataas na monghe. At nang maglaon kasama ang malaking hukbo na may 300,000 na tropa nasakop nito ang silangan at kanluran at nilipol ang mahigit 40 bansa at nasakop ang higit sa 720 na pangkat etniko. Ang kanyang imperyo ay sumasaklaw sa higit 45 milyong kilometro na may populasyon na higit sa 600 milyon na lumikha ng pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan ng sangkatauhan at ito ang buhay ng maalamat na si Genghis Khan Temujin. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.